Hello at welcome sa inyong lahat. Handa na ba kayong matuto sa video na ito? Hello, ako si Krian At ako si Mikey. at kami ang inyong magiging mentor sa video na ito. At ito ang Classroom 222. Tara na at pumasok sa Classroom 222. Activity time! Isulat ang N kapag ang sitwasyon ay nagpapakita ng nasyonalismo at H naman kung hindi. Sumulat ang mga propagandista katulad ni Dr. Jose Rizal ng mga panitikan upang ipakita ang kalagayan ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Kastila. At ang sagot ay N. Sa panahon ng Kastila, ang mga pinunong lokal ay tumanggap sa pamahalaang Kastila at nagbigay ng kanilang suporta sa mga mananakop. At ang sagot ay H. Sa panahon ng mga Kastila, ang mga Pilipino ay nakikibahagi sa mga gawaing pangkolonyal tulad ng pagtatayo ng mga kalsada, tulay at gusali para sa mga Kastila. At ang sagot ay H. Si Lapu-Lapu ay tumanggi sa utos ni Ferdinand Magellan na sumailalim sa pamamahala ng Espanya at makipaglaban sa Mactan. At ang sagot ay N. Si Bonifacio, ang pinuno ng Katipunan, ay nag-organisa ng isang pag-aarsa laban sa mga Kastila upang ipagtaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. At ang sagot ay N. Ngayon tapos na tayo sa ating unting activity, tayo naman ay matututo tungkol sa nasyonalismo. Hihiwalayin natin to sa iba't ibang kategorya. Una, ang pagpapakita ng nasyonalismo sa ibang bansa. Pangalawa, epekto ng nasyonalismo sa Pilipinas at sa iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Pangatlo, kung paano pinapakita ang nasyonalismo sa mga madaling paraan na kaya ng mga mamamayan. Sa pagtapos naman ng lesson na ito ay magkakaroon tayo ng oral na activity. Dahilan ng pagsiklab ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Ngunit bago tayo magsimula, ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang katangian na dapat taglayin ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa pagmamahal at pagmamalaki sa sarili mong bayan o pagiging makabayan. Philippines, unang dahilan. Ang mga Kastila ay nagpatupad ng mga batas at polisya na nagpapahirap sa mga Pilipino, tulad ng pagpataw ng mga buwis, pag-aalis ng mga lupa, at pagpapahirap sa mga Pilipino na tumututol sa kanilang pamamahala. Pangalawang dahilan, ang mga propagandista katulad ni Dr. Jose Rizal, Antonio Luna, Marcelo del Pilar at iba pa ay nagsulat ng mga panitikan na nakapagmulat sa mga Pilipino na makita ang kanilang totoong kalagayan at ang pagkukulang ng kanilang karapatan. Ikatlong dahilan, ang paggarote sa Gumbursa ay nagpasiklab ng damdaming nasyonalismo. Ito ay dahil sa maling akusasyon at kawalan ng pagkakapantay-pantay. Indonesia, unang dahilan. Ang mga Olandes ay nagpatupad ng mga batas at pulisya na nagpapahirap sa mga Indones, tulad ng pagpataw ng mga buwis, pag-aalis ng mga lupa, at pagpapahirap sa mga Indones na tumutol sa kanilang pamamahala. Ikalawang dahilan. Ang pagkakait sa mga karapatan ng mga Indones ay isa pang dahilan kung bakit nagsiklab ang nasyonalismo sa Indonesia. Ang mga Olandes ay nagpatupad ng mga batas at pulisya na nagpapahirap sa mga Indones at nagkakait sa kanilang mga karapatan tulad ng karapatan sa pagpapalaya, pag-aari ng lupa at pagpapatakbo ng kanilang sariling pamahalaan. Vietnam.
Una, ang sobrang pagpataw ng buwis sa mga pesante o mga mahihirap na mamamayan ng Vietnam upang pondohan ang mga maalumalyang proyekto ng mga Pranses. Pangalawa, pagkakaroon ng sapilitang paggawa sa mga plantasyon ng mga goma, tsaa at kape. Pangatlo, pagkakaroon ng sistema ng pampublikong edukasyon na nagbigay daan sa pagkakaroon ng maalab na damdaming nasyonalismo. Myanmar. Una, ang bansang Myanmar ay napasailalim sa kamay ng mga British dahil ito ay malapit sa India na malawak ang imperyong British. Pangalawa, noong 1920, ang unang protesta ng estudyante sa kasaysayan ng daigdig ay nangyari dahil sa bagong akto na pinatupad ng mga Briton, ang University Act. Ito ay isang aktibo na pagbabago sa estado ng Rangoon College patungo sa Rangoon University. Ngayon, tayo ay magpo-proceed sa epekto ng nasyonalismo. Ano nga ba ang epekto ng kanilang damdaming nasyonalismo? Pagbuo ng mga kilusang pangrevolusyon. Ang nasyonalismo ay naudyok sa pagbuo ng mga kilusang pangrevolusyon sa Southeast Asia. Ang mga kilusang ito ay nag-udyok sa mga mamamayan na lumaban sa mga mananakop at ipagtaguyod ang kanilang kalayaan. Halimbawa, ang mga kilusang pangrevolusyon na KKK sa Pilipinas ay nag-udyok sa mga Pilipino na lumaban sa mga Espanyol. Pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang mga mamamayan ay nanghihingkayat at nagkaisa sa ilalim ng common na layunin na itinaguyod ang kanilang kalayaan at soberanya. Halimbawa, ang mga Pilipino ay nagkaisa sa ilalim ng katipunan upang labanan ang mga Kastila. Pagkakaroon ng mga bagong pamahalaan. Ang paglaganap ng nasyonalismo sa Southeast Asia ay humantong sa pagkakabuo ng mga bagong pamahalaan na nagbigay inspirasyon sa mga mamamayan na ipaglaban ng kanilang kalayaan at soberanya. Bilang halimbawa, ang pagkakabuo ng Republika ng Pilipinas ay nagbigay daan sa mga Pilipino upang ipagtaguyod at ipaglaban ang kanilang kalayaan na nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan at pag-unlad ng bansa. Pero, ang mga epektong ito ay hindi lamang nangyayari sa Pilipinas kundi pati sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Susunod na tayo sa pagpapakita ng nasyonalismo. Paano ba pinapakita ang damdaming nasyonalismo? Pagpapahalaga sa sariling wika at kultura. Maaari nating ipakita ang ating nasyonalismo sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating sariling wika at kultura katulad ng pag-aaral nito, upang ituro ito sa iba pang mga bata nang makilala rin ng bagong henerasyon ang sariling atin at hindi ito tuluyang mabura sa mga Pilipino at sa ating bayan. Pagtulong sa kapwa Pilipino. Isa pang paraan upang ipakita ang nasyonalismo ay ang pagtulong sa ating kapwa Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Isa na lamang sa halimbawa nito ay pagbibigay ng kaunting halaga ng pera sa mga namamalimos sa abot ng ating makakaya at hindi labag sa kalooban. Pagkakaisa at pagtutulungan upang paunlarin ang damdaming nasyonalismo. Mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tao lalo na ng mga Pilipino at iba pang lahi upang paunlarin ang kanya-kanyang bayan at bansa na makakatulong sa bayan upang hindi maghirap bagkus ay mas lalo pang paunlarin. Pagsunod sa batas. Mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tao, lalo na ang mga Pilipino at iba pang lahi upang paunlarin ang kanya-kanyang bayan at bansa na makakatulong sa bayan upang hindi maghirap bagkus ay mas lalo pang paunlarin. Tayo ay magkakaroon ng onting oral na activity na tinatawag na suriin ang larawan. Susuriin natin ang mga sumusunod na larawan at tutukuyin kung paano ito nagpapakita ng nasyonalismo. Tignan natin ang larawang ito. Kung inyong napapansin, ito ay larawan ng mga tao na nanunumpa sa watawat. Isa ito sa nagpapakita ng nasyonalismo dahil ang paggalang sa ating watawat ay isang pagrespeto sa ating bansa. Suriin natin ang larawang ito.
nasyonalismong sumisimbolo dito ay ang pagkanta ng ating pambansang awit, dahil ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng maayos na pagkanta nito nang nasa dibdib ang ating mga kamay. Suriin ang sunod na larawan. Pagtulong sa kapwa. Ito ay isa rin sa mahahalagang bagay na sumisimbolo sa nasyonalismo. Kilala ang Pilipinas sa pagiging matulungin at pagbabayanihan ng bawat isa na nagpapakita ng pagmamahalan. Ang pagtulong din ay nagre-representa ng pagmamahalan sa bayan dahil isa ito sa daan o dahilan upang umunlad ang ating bansa. Suriin naman natin ang susunod na larawan. Ang paglaban naman para sa kalayaan laban sa mga mananakop ay isa din sa tumutukoy sa nasyonalismo. Dahil ang bawat tao ay may karapatan na ipaglaban ang sariling atin at kanya-kanyang mga teritoryo, isa din ito sa nagpapakita ng pagpapahalaga o pagmamahal sa bayan, dahil hindi natin hinahayaan na masakop tayo ng mga mananakop. Titingnan natin ang huling larawan. Ang litrato naman ni Jose Rizal ay isa rin sa nagpapakita sa pagmamahal sa bayan o nasyonalismo. Dahil kilala si Rizal bilang bayani at manunulat, ito ang naging daan niya upang iligtas ang mga Pilipino at papalaya sila sa kamay ng mga mananakop o mapang-api sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya sa kanyang sarili. I-komento mo ang iyong mga naitamang sagot sa aming comment section.